Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, hindi ang Headliners Watch. Miyerkules, Hulyo 2, 2025. Inyong inyotang balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Masobre sa kagatos ng mga estudyante sa Pisana National High School sa Sibalom, Antique, gindala sa mga balay bululngan. Headline. Mga barangay sa probinsya ng Iloilo may clustering of dengue cases nagsaka sa 39. Headline. Congressman Defensor naglang mabuksan sa Senator Judges ang impeachment trial kag husgahan nila ini sang husto sa 20th Congress. Headline. 12 Sangguyapan Luzon naghiwat sa inaugural session subong adlaw. Headline. Aganandam ginasaulong sa kagatos nga anibersaryo sa pagserbisyo sa mga mangunguma kay residente sa Iloilo. Headline. National Nutrition Council 6 nagasaulong sa ika-51 nga Nutrition Month subong nga bulan sa Hulyo. Headline. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante sa Pisana National High School gindala sa mga balay bululngan bugod naglain ng pamatsyag bangod sang nahaklo nga kemikal. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pila ka mga estudyante sa Pisana National High School sa Sibalom, Antique ang gindala sa mga balay bululngan July 2. Suno kay Mr. Broderick Tain, hepe sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, ang iban sa kabataan na lipong, ang iban naglingi ng ulo, samtang ang iba naman nagsuka bangod nakahaklo sang wala pa matungod nga substance. Dugang panitain ang mga estudyante gindala sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, samtang iba naman gindala sa Rural Health Unit sang Banwa. Ang mga estudyante naman nga wala sa simptoma ang ginpapauli na sa ilatag sa mga puluyan. Ang barangay hall magaserbi naman nga evacuation center para sa mga pumuluyo nga apektado sang baho sang bulong. Sa karon padayon nabantayan PDRRMO ang numero sa mga apektado nga estudyante, samtang nagpahamtang naman sa Incident Command Post ang opisina sa lugar para mag-assist sa mga estudyante. Ginpauntat naman ang klase sa Bulutuan amuman sa kalapit nga Pisanan Elementary School. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. As of 12 p.m., nagsaka na sa isang gatos ka pasyente ang gindala sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 20 ang gindala sa Angel Salazar Memorial General Hospital, samtang 37 ang gin-assist sa mga medical responders sa charge set-up sa Barangay Pisana. May aras ang ginpahamtang ang PDRRMO ng Incident Command Post sa Barangay Gymnasium kaupod si Governor Paulo Javier. Nag-augment man sa personnel ang kagsalakyan, iban pang opisina sa gobyerno bulig man ng Sibalom, San Jose de Buenavista, kagamtik LGU sa insidente.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Barangay sa probinsya ng Iloilo nga may clustering of dengue cases nagsaka sa 39. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Arenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagsaka na sa 39 ka barangay sa probinsya sang Iloilo ang may clustering sang dengue cases as of Morbidity Week 26 ng tuig 2025. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinyon, Provincial Health Officer sa Iloilo, halin sa 23 lang ka barangay nga may clustering of dengue cases sa Morbidity Week 25, nagsaka sang 70% o kung 39 na ka barangay ang may clustering of dengue cases sa Morbidity Week sang 2025. Lakip sa may clustering of cases na barangay ang poblasyon sa munisipalidad sang Ahoy, Alimudyan, Bingkawan, kag Concepcion, Barangay Lagubang, Monpon, kag Salihid sa Barotac Nuevo, Vista Alegre sa Barotac Viejo, Tambukan, kag Tiring sa Kabatuan, Libot sa Kalinog, Kabilao, Pequinho sa Carles, Bulilao, Palok, Suol, Bako, Ilaya 3rd, kag Kayo sa Dumangas, Kibulo sa Haniway, Poblasyon Ilawod sa Lambunaw, kag Poblasyon kag Napnod sa Legales. Dugang pa ni Dr. Quinyon nga may clustering of dengue cases man sa barangay sang poblasyon SE Zone sa Lemery, Birisur, poblasyon kag Talakuan sa Leon, Buray, Santa Rita, Batuan, Ilawod kag Kabuluan Sur sa Oton, Balabag, Hibawan, Pagsanggaan, Tigom kag Ungka 2 sa Pavia, Barasan, Igang kag Gibuangan sa Pototan, Zone 6 sa Santa Barbara kag De Vera sa Sara. Na-classify ang isa ka barangay nga may clustering of cases kung may 3 o kung masubra pa sa 3 nga kaso sa sunod-sunod nga 4 ka semana. Panugyan ni Dr. Quinyon sa pumuluyo nga mangin consistent sa pagpanglimpyo kag padayon nga mag-upod sa alas 4 kontra mosquito nga kampanya sa provincial government. Panugyan man sa provincial health officer sa publiko nga pasangkaron ang 4S strategy kontra dengue. Ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation kag say yes to fogging in hotspot area. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Congressman Defensor nagalaom nga buksan sa Senator Judges ang impeachment trial kagusgahan nila ini sang Husto sa 20th Congress. Detalye sa balita sa report ni Bing Pabiona. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagalaom si House Impeachment Prosecutor Iloilo Representative Lawrence Defensor nga buksan sang Senator Judges ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Ginsiling niya nga ang pagpadayon sa impeachment trial nasunod sa mando sang konstitusyon nga husgahan ni sing husto. Ginpahayag sang congressman nga anuman ang mga resulta sa impeachment, acquitted o convicted, dapat batunon ini sang mga Filipino. Importante sa kay defensor nga sundon ang konstitusyon nga mayara sa trial bangod ang impeachment pag-amlig sa isa ka tawo o kod sang pungsod. Ginsiling sini nga hindi siya kumbinsido sa aksyon sa mga senador bangod na batyagan sini nga nagapangduha-duha ang senators nga buksan kag padayunon ang trial. Dugang nga ginsiling sang kongresista nga wala sa konstitusyon ang pagpabalik sa impeachment complaint sa Kongreso o kung i-dismiss ini. Hindi ako kumbinsido sa aksyon sa aton mga senador. Patyagan ko nga nagapangduwa-duwa silang aplihan kag ipadayon ang trial. Kag wala sa aton konstitusyon ang pagrimanda sa impeachment complaint balik sa Kongreso. Ang nakabutang sa aton konstitusyon, pag-submit sa articles of impeachment sa Senado, dapat diretso ang trial. Hindi pwede i-dismiss sa senators, hindi pwede ma-remand sa senators. Si House Impeachment Prosecutor, Iloilo Representative Lawrence Defensor. Para sa Radyo Pilipinas, Bing Pabiona, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masako sa unang adlaw sang Hulyo sa pag-umpisa sang ikatatlo ka uling nga termino bilang representante sa 3rd District sang Iloilo, si Congressman Lawrence Defensor na narisari nga classroom building sa mga elementary school sa kabarangan sang Mina. Ang groundbreak niya kaupod si Vice Governor Natalie Lian Dibuque. Ang barangay Santala singay kagyugot ang iyang padulungan para sa groundbreaking suno kay Defensor. Ang duha ka mga elementary school kapatidugan sa classroom buildings may budget nga tag 8 milyon ka pesos. May mga dalan man sa nanuway-tuway nga barangay nga kayuhon nga may budget nga tag 13 to 20 milyones pesos. Ginsiling niya nga siya last term. Bugos nga ihatag niya mga proyekto sa hometown para anti siya manaog bilang congressman. Mapatahom niya kaupod si Mayor Grabato ang Banwa sang Mina.
Nagiwat man sang groundbreaking si Defensor para sa bagong administration building sa Minas Central Elementary School. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang inaugural session ang mga katapo. Ukon 12 sangguniang panlunsod naghiwat sang inaugural session subong nga adlaw detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagiwat sang inaugural session na makatapos ang 12 sangguniang panglungsod sa siyudad sa Iloilo. Kompleto ang set sa mga konsyal lakip ang mga bagong miyembro sa sanggunian. Nga mosanday Councilor Rene de la Llana, Lindon Acap, Mandre Malabor, kag Shin Marie Mabilog. Nagpungko naman bilang presiding officer ang bagong vice-alcalde sang siyudad nga si Iloilo City Vice Mayor Lovlove Baronda. Natigay naman nga napilian bilang majority floor leader si Councilor Attorney Rex Arabia kag assistant majority floor leader si Attorney Romel Duron. Para sa bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkit-anay sa City Mayor's Office ang City Hall si Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu kag Vice Mayor Lady Julie Grace Lovlove Baronda kahapon sang hapon. Personal nga ginabi-abi sang alkalde si Vice Mayor Love Baronda nga nagpalabot sang personal nga pagpanginbulahan. Naginon-anon man ang duha ka mga lady officials sa mga programa para sa kayuhan sang syudad sang Iloilo. Ginimbitar man sang vice-alkalde nga magtambong sa inaugural session sang sangguniang panglungsod si Mayor Treñas sa pang may mga prior scheduled meetings ng alkalde. Subong adlaw na talana naman ang inaugural session sang sangguniang panlungsod. Naging pangunahan kaina ni Vice Mayor Baronda bilang presiding officer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginasaulog sang National Irrigation Administration ang ika-isang gatos nga anibersaryo sang Aganan River Irrigation System sa Barangay Tambo, San Miguel, Iloilo. Ginaselebrar sang Aganan Dam ang isa ka tinuig nga pagserbisyo sa masobra 2,000 nga mangunguma sa mga banwa sa San Miguel, Santa Barbara, Uton, kag Pavia sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay NIA 6 Regional Manager Engineer Jonel Bores, sa malawig nga tion nga pagserbisyo sang Aganan Dam, madamo nga mangunguma ang nakabenipisyo nga dakaugid nga bulig ug malabot ang food security. Pinapabugal man ni NIA Division Manager sa Iloilo kag Guimaras nga si Engineer Randy Alipis sa 3 sa 7 ka Irrigators Association nga ginaserbisyohan sang dam ang milyonaryo na tungod sa bugana nga patubas ng baluan masobra 2,800 hectares ang kaumhan ang gitagaan sang tubig sang dam sa idalom sang supervision sang National Irrigation Administration umalin pa sa Hunyo 22, 1963. Ang Aganan Dam ang 4th oldest dam sa Pilipinas nga gintukod sa 1920 sa Atlantic Gulf and Pacific Company, Manila Engineering Company kag Messrs. Robinson and Hanson. Opisyal nga gininaugurahan ng dam sa Enero 1, 1925 sa Bureau of Public Works Irrigation Division. Ang isa ka siglo nga pagpangalagad sa Aganan River Irrigation System isa man kapag kilala sang ilang kontribusyon sa sektor sang agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagasaulog subong nga bulan sang Hulyo ang National Nutrition Council o NNC6 sa ika-51 nga anibersaryo sa Nutrition Month. May tema sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Kag may sub-theme food at nutrition security maging priority sapat na pagkain karapatan natin. Ang karon nga tuig nga kampanya nagapadako sang ginambit nga responsibilidad sa tanan nga sektor sa paghimo sang seguridad sa pagkaon nga isa ka importante nga bahin sa maayo nga nutrisyon para sa tagsa ka Pilipino. Gina-highlight sini nga pag-angkot sa bastante luwas kag masustansya nga pagkaon isa ka sadsaran nga tawhanon nga kinamatarong dapat unahon bilang isa ka nagapangudang nga katuyuan sa pag-uswag sang pungsod. Sa July 4, 2025 may lunsar ang NNC nga Nutrition Month Pledge kag ang pagpakilala sang Wise Bongo Sesame Blend nga gin-develop sang Iloilo City Nutrition Center. Naraman sang fellowship lunch nga nagapakita sang preska, lokal nga mga ani nagakaigo sa tion nga nagapakita sang panguna nga mensahe sa sini nga tuig nga selebrasyon ang paglunsar sa aktibidad ay ka-51 ang Nutrition Month iwaton sa July 4 sa Uswag Agri Nursery Farm sa Barangay Takas, Haro, Iloilo City. Inorganisa ini sa kolaborasyon sa Iloilo City Nutrition Center, mga partner kay stakeholders sa pagpakita sa mga solusyon nga ginapangunahan sa komunidad, pagpasanyog sa interagency collaboration, kag pagpantuod liwat sa kolektibo nga promisa para sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023 to 2028. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Sa ulugon sang Iloilo Provincial Government ang 2025 Nutrition Month sa Hulyo 7 sa Kapitolyo ang tema siningatoy kamo ang sa pipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Lakip sa malauman sa selebrasyon among healthy salad sale agon maingganyo ang publiko nga pilion ang mga masustansya nga mga pagkaon. Pinaagda naman ang tanan nga magbuylog sa selebrasyon. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, 30,000 pesos nga kita na tipon sa mga agripreneur sa una nga semana sa DAWV Kadiwa Display Center. Detalye ang balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 30,000 pesos nga kita na tipon sa unang semana nga pag-operate sa Kadiwa Display Center sa Department of Agriculture Western Visayas. Ang Kadiwa Display Center nga nahamtog sa ground floor sa DAW building ang ginbuksan sa Hunyo 23 agud buligan ang mga manguma, mangingisda kag food processor sa rehiyon nga makilala pa ang ilang mga produkto. Sunod kay Lea Veloso sa DAWV Agribusiness and Marketing Assistance Division, ang Kadiwa Display Center nagapasundayag sa naituhan nga produkto sa 28 ka agripreneur gikan sa 5 kadabiling nga probinsya sa Western Visayas. Ginaagda ni Veloso ang publiko nga suportahan ang mga agripreneur sa rehiyon pinaagi sa pagbakal sa ilang mga produkto kaangay sa mga preska nga mga ulutanon kag putas, mga nararisari nga processed products kasubong siyang tsokolate, tableya at Sara Jam Ice Cream kag special rice. Ang pagbukas ng Kadiwa Display Center ang pagsuporta sa hamdom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga obrahon nga mas accessible kag barato ang mga agricultural and fishery product para sa mga Pilipino, ilabi na para sa mga mahuyang nga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. RSPSA nilang istorya sa mga mangunguma, istorya man sa mga geotagger. Sa kada maistoryahan ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture of an RSBSA, masami mga mangunguma ang sentro sang sugilanon apang sa likod sa mga datos kag benepisyo, ara ang mga geotagger, hipos pero tanpad nga nagaserbisyo sa mga benepisyaryo. Isa na diri ang top geotagger sa aklan nga si Bonnie Ontiveros nga sa karon 2 ka tuig na nga geotagger sa probinsya. Sa pagkabalo sang kadamaan ang benepisyo sa RSBSA para lang sa mga mangunguma, pero para kay Ontiveros ang RSBSA nanginyabi para sa personal growth para matukiban pang iya may kasarang pinagi sa trabaho sa Department of Agriculture. Nakaagong sang ideya si Ontiveros kung paano mag-atubang sa mga pubuloy kag labaw dira mahaylo ang mga mangunguma nga magparehistro sa RSBSA. Nagbukas man ini sa oportunidad sa geotagger para makapadulong sa nagkalain-laing nga lugar o komunidad. Malipayon nga ginpakigbahin ni Ontiveros sa usapang agrikultura program nga nasaka niya ang kabukiran sa aklan nga sa tuwala gid niya maisip nga mapadulungan gingamit niya nga motibasyon ang mga mangunguma para magpadayon sa pihag sang kakapoy. Radyo Pilipinas News. Hindi upang ang kalayon kag kabudlay para kay Kent Manila, top geotagger sa Negros Occidental sa tinutoy nga mapalabot ang benepisyo sang Registry System for Basic Sectors in Agriculture para sa mga mangungumang negrense. Hindi lang ulangong sakripisyo nga ginahatag sa mga geotagger kaagay ni Manila kung kaisa nagasulay sila sa init o kunulan, nagaubog sa baha kung malain ng tiyempo, kaya nagasaka sa mga kabukiran agon malabot lang ang mga mangunguma kag ilang mga kaumhan. Pahayag ni Manila kung wala ka passion sa nasambit na trabaho, hindi mo man kayanon ang mga pagpanghangkat. Bulong naman sa Kampoy Santager ang pasalamat sa mga mangunguma, mangud nakabaton sila sa benepisyo pinagi sa RSB SA. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, negatibo sa paggamit sa illegal nga droga ang 50 key officers sa Police Regional Office 6 nga nagpaidalom sa surprise drug test sang nagligad nga Hunyo 27. Ang drug test ang ginpangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, kaupod ang command group, regional staff, provincial and city directors, force commander sang Regional Mobile Force Battalion 6 kag mga hepe sang National Support Units. Kinakalipay ni Brigadier General Ligan ang resulta na nagapakita sang profesionalismo kag disiplina sa mga key officers. Ang surprise drug test kabahin sa masangkan nga internal cleansing program sang PRO6
Agud masiguro nga mga opisyal nga nagapamuno may integridad sa away kontra illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Aklan Police Provincial Office ang top 2 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Bogasongan, Lezo, Aklan. Ang suspect din kilalang si alias Nico, 20 anyos, kag residente sa Lezo, Aklan. Kaso nga rape ang inapangatubang sa suspect. Sino kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, wala nagauntat ang kapulisan sa paglagas sa mga may salabton sa layi. Ang pagka-aresto sa top 2 most wanted person resulta man sang mapaskog nga partnership sa kapulisan kag mga pumuluyo para sa isa ka malinong kag matawhay nga komunidad. Gintingob nga puwersa sang Lezo Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 6, Provincial Intelligence Team Aklan kag Aklan PPO Tracker Team ang nagpatigayon sang operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpagwa na sa Department of Science and Technology ang resulta sa qualifying exam para sa Science and Technology Undergraduate Scholarship Grants ang ahensya. Sa Western Visayas kag Negros Occidental, 609 ka incoming freshmen ang kwalipikado sa scholarship grants. 376 ay dalom sa RA 7687 kag 233 naman sa Merit Scholarship Program. Iloilo ang may pinakamadamo nga qualifier sa 234 ka estudyante ang sarang nakabatong sa scholarship palin sa DOST. Samtang 52 naman sa Aklan, 44 sa Capiz, 38 sa Antique, kag 11 ang qualifiers gikan sa probinsya sa Guimaras. Ang Negros Occidental nga sa piyak nga kabahin na sa Negros Island Region nagapabilin sa gyapon sa administrative supervision sa DOST Region 6 may sang 230 qualifiers. Sagud ma-avail ang scholarship, kinahanglan nga mag-enroll ang mga estudyante sa mga DOST SEI priority fields of study kay sa basic sciences, engineering, mathematics, applied sciences, kag science and mathematics education sa mga state universities and colleges tungod sa mga recognized nga private higher education institutions sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pulo ka Sustainable Livelihood Program Association sa Iloilo City ka Guimaras nagbaton sang Seed Capital Fund 40 ka Guimaras noon. Nagbaton man sa suporta para sa livelihood initiatives. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagbaton sang Seed Capital Fund o kon SCF ang pulo ka Sustainable Livelihood Program Association o kon SLPA sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Guimaras gikan sa Department of Social Welfare and Development SAFE sa idalom sa Sustainable Livelihood Program o kon SLP. Naglabot sa kabugusan nga 3.2 milyones pesos ang ginhatag sa mga SLPA. Sa pulo nga asosasyon, 6 ang nabase sa Iloilo City. Ini ang nabitasan Lapas SLP Association, Pugpong Baybay Association, Magsaysay Lapas SLP Association, Lapos District SLP Association, Bacau SLP Association, kag San Juan SLP Association. 4 naman nagikan sa Guimaras, ini ang Balcon Melissa SLP Association, Maravilla Livelihood Association, Uswag Orgacon Livelihood Association, kag San Nicolas SLP Association. Ginhiwat ang distribution sa cheques DSWD Regional 6 para sa taga-syudad kag sa Huerdan Mayor's Office naman sa Guimaras. Gabito sa mga asosasyon ang assistance para sa pag-umpisa sa ilang negosyo kapareho sa variety store, vegetable gardening, hot fattening, egg laying kag agri-poultry supply ventures. Tinutuyo sang livelihood support nga buligan ang mga pamilya ilabi na ang mga naga-transition pagwa sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Samtang magluwas sa SLP, nagbaton man ang 40 ka individual gikan sa Guimaras santig 10,000 pesos bilang suporta sa livelihood initiatives. Apisan nga ang mga benepisyaryo, mga 4Ps beneficiary, miara man nga non-4Ps nga gintumod bilang eligible sa livelihood support. Makabenepisyo sa assistance ang yara na sa subsistence o kon level 2 kag self-sufficient o kon level 3 household. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago lang nagsunod nga balita, naka-red alert na sa karon ang Emergency Operations Center sa Antique agud mapataas ang koordinasyon kag pagresponde sa natabo nga fume exposure incident sa Pisana National High School sa Sibalom, Antique. Sa situational report ng ginpagawa sa PDRRMO, 323 ng pasyente gindapatan sa medical attention bangod sa fume exposure kalabanan sa ila gindala sa RMSDH nga naglabot sa 209, 30 naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag 82 sa Barangay Pisanan Triage. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, DSWD Field Office 6 nakatag sang Seed Capital Fund para sa livelihood initiatives ng LGBTQ+ program participants sa Pavia, Iloilo. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erniata. Radyo Pilipinas. Naghatag sa Seed Capital Fund o kung SCF ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa ilalim sa Sustainable Livelihood Program o kung SLP para sa livelihood initiatives sa 37 ka LGBTQ+ program participants sa Pavia, Iloilo. Nag-release ang SLP sa 555,000 pesos nga seed capital fund para sa mga benepisyaryo. Kada isa nagbatol sa tig 15,000 pesos bilang bulig sa ila pag-umpisa o kung pag-enhance sang ilan na pilian nga micro-enterprise kapareho sang salons, hair and makeup tools, ornamental plant business, sari-sari stores, food vending kag ibang pang negosyo. Antes magbatol sang seed capital fund, gid paidalom ang mga benepisyaryo sa capacity building kapareho sang SLP orientation, micro-enterprise development training kag financial literacy sessions para masiguro ang sustainability kag kadalagan sang ilang livelihood project. Ang paghatag sang pondo sa mga benepisyaryo ang kabahin sa pagsaulog sang Pride Month sa bulan sang Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas News. Weaving facility in turnovers ng DTI Iloilo sa Bahay Weavers Association sang Leon. Detalye sang balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Gain turnovers ng Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo ang shared service facility kung SSF para sa pandan weaving sang Bahay Weavers Association o kung BWA sa Leon, Iloilo. Ini nagalakip sa masobra sa 600,000 pesos na valor sa pressing, riveting kag sewing machine na magamit sa makatapos sa asosasyon para mas mapadasi kag mapanami ang ila ginaubra nga mga woven product. Sa giniwat nga seremonya, ginpabutyag ni DTI Iloilo Provincial Director Maria Dinda Tamayo ang iya pagsaludo sa mga Bahay Weavers sa ila padayon nga dedikasyon sa piyak sa mga pagpanghangkat nga ila ginatubang partikular sa limitadong akses sa transportasyon. Tuma naman ang pagpasalamat ni BWA President Susan Gadian sa nabaton nga pasilidad nga dako nga bulig para madugangan ang kalidad kag kantidad sa ilang produkto. Nebuluan lakip sa mga ginapabugal nga produkto sa Bahay Weavers ang bags, mats kag tuhay nga accessories. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental Language and Information Technology Center Campus sa Talisay City inagurahan. Detalye sang balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Gininagurahan na ang Negros Occidental Language and Information Technology Center o Kunuletsi Campus sa Talisay City. Ang bagong site may 3-story Nuletsi building kag 2-story campus dormitory. Ini ang pinakabagong innovation hub sa probinsya na ginalauman mga serbisyo sa kinahanglanon sa industriya, akadim kag komunidad. Ang Nuletsi isa ka registered technical vocational school na naka-focus sa information and communication technology pati na sa language sector. Kadungan sa aktibidad, ginbaton man sa DepEd Negros Occidental ang 1,000 ka voucher para sa upskilling sa mga public school teacher. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang cash incentives halin sa provincial government ang mga Guimaras non-athletes nga naghatag bugal kag nagdalaog sa 2025 palarong pambansa ng Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ang distribusyon sang cash incentives ginpangunahan ni Governor Maria Lucille Nava, Congressman J.C. Raman Nava, Vice Governor Cecil Gumarin, kag ni sangguniang panlalawigan member Marilyn Edang. Ang mga WEVRA gold medalists sa individual events nakabaton sang tig 10,000 pesos, samtang athletes sa team events nakabaton sang 7,500 pesos. Silver medalists sa individual events nakabaton sang 6,000 pesos kag 4,000 pesos sa team events. Bronze medalists sa individual events nakabaton sang 3,000 pesos kag 2,000 pesos sa mga nagpasakop sa team events. Sa mga nagdalaog sa palarong pamansa, 25,000 pesos ang ginhatag sa mga gold medalist, 20,000 pesos sa mga silver medalist, kag 15,000 pesos sa mga bronze medalist. Ginapanginbulahan kag ginapabugal sa probinsya
ang mga Gimaras non-athletes sa ginpatkita nilang performance sa patag sang hinampang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:37 sa hapon. Ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Hulyo 2, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas.